to 34, sinasabi po dito, do not lay up yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there is your heart will be also. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day its own trouble. Amen. Praise the Lord. Hayaan niyo po sa pagkakataong ito, no, as we know, ng ating pong tema for the month of September, in times of trouble, hayaan niyo pong let me give one more message under this theme, in times of trouble. Kung maalala ninyo, pinasimulan po natin ang temang ito, no? I asked you about na kung ano ang nagbibigay ng kabalisahan sa atin. It tells us kung ano ang spiritual condition natin. Kung ano ang kalagayan natin, no, sa spiritual na buhay. Kung ano ang mga pinagkakaabalahan o what troubles us speaks kung ano ang priority natin sa buhay. At ano nga ba ang mga kabalisahan o gumugulo sa buhay ng tao? Ayon po sa WHO o sa World Health Organization, isa sa bawat 8 tao sa buong mundo ang dumaranas ng anxiety o depression. Ang katabi mo, mukha bang depressed? Mukha bang may mental disorder? So, yan yung pamagatan ko po ang mensaheng ito, what troubles you? What troubles you?
And here in our text, bahagi po ito, no, mas kilalang tinatawag na Sermon on the Mount. Basically, no, ang Matthew chapter 5 throughout chapter 7, no, it's about ano ang dapat character, ano ang dapat thinking, paano dapat nabubuhay ang isang mananampalataya ng Panginoon. So if you're still wondering, how should I live as a believer, no, pagbulay-bulayan nyo yung Matthew chapter 5 throughout chapter 7. And that's how you and I should live, no, sa buhay na ito bilang mga mananampalataya. So ano nga po ba, no? What are man's trouble? O ano nga ba ang mga ano nga ba ang pinagkakabalisahan ng tao sa mundong ito? And let me give you tatlo po. Una, his or her treasure. Nailagay ko ata dyan, treasurer. I'm sorry. His or her treasure. Verses 19 to 21. If you observe, no, sa inyo pong Bible, sa Mabuting Balita Biblia, mayroong pong subtitle na Ang Kayamanan sa Langit. Almost, the same as sa Ang Salita ng Diyos, even sa NIV, Treasures in Heaven. I'm saying yung subtitle, no? Sa ESV naman, Lay Up Treasures in Heaven. Isa sa pinagmumulan ng kabalisahan ng tao ay kung ano ang tinuturing niyang kayamanan. Again, treasure po yan. Yan, correct na, hindi treasurer. Ang treasurer natin yung sila Sister Annabel, sila Sister Pearl. So kung ano ang ating pong kayamanan, itong maaaring magdadala po sa atin ng pag-aalala, magdadala sa atin ng kabalisahan. Again, in verse 19, ang sabi, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. And yes, no? Gaano sinisikap natin, no? Gaano sinisikap ng tao na ingatan, pangalagaan, iprolong, no, ang buhay ng kanyang ari-arian. No? Kaya nga makita natin, no, marami ng mga, I don't know how to call it, no, sabihin na natin invention, no, pangpahaba ng buhay ng furniture, no, so may ginagawang mga, sabihin na natin anti-anay o whatsoever, no, na mga ina-apply just to prolong, no, yung furniture, no, yung gamit sa bahay, dahil we know na this will not really last long. Meron naman, no, mga ina-apply, no, anti-rust, no, upang hindi ito madaling kalawangin, so to prolong, no, yung buhay ng isang gamit. But yes, ang lahat ng bagay na kinahuhumalingan ng tao sa mundong ito, but are just temporal o pansamantala lamang. Do sinasabi natin minsan ay pansamantagal. Yes, ang iniimpok ng mga tao sa mundong ito, no, ay panandalian lamang. Sabi po ng mga financial coaches, no, ang mga sasakyan, bahay, appliances, and etc., kung hindi daw natin ito pagkakakitaan, these are but liabilities. So, kailangan nating magkayod marino para masustain ang mga bagay na ito, ma-maintain ang mga bagay na ito. Nang lahat ng ito ay ang totoo are just but pansamantala. Dahil maaring masira ng insekto, masira ng kalawang, and yes, maaring manakaw. No? Gaano karami ng mga iba't ibang klase ng mga sophisticated, I don't know how the term, no, to call it, no, ng mga lock, no, mga padlock, ng mga susi, no, just to secure yung property, no, na hindi ito masira. Gaano na karaming mga bolt, no, na maraming mga code and etc., no, just to secure at hindi mawala at hindi masira. But yes, no matter how man try, no, na iprolong ang mga bagay-bagay sa mundong ito, these are but temporary. Pansamantala lamang.
Well, hindi po sinasabi ng Biblia no, na hindi natin pahalagahan ang mga gamit na meron tayo, na hindi natin po, no, hindi tayo magnais ng mga bagay no, sa mundong ito. Pero kung ito na ang nakatrono sa ating mga puso, then ito ay mga kayamanang walang halaga sa langit. Yes, we are entitled to enjoy yung buhay na meron tayo, yung fruit of our labors, yung mga pagpapagal natin. Yes, we should enjoy it. Pero kung ito na ang nakatrono sa ating mga trono, sa ating mga puso, these are but temporal na mga bagay. Sa mga ngaral, chapter 5, mga ngaral, chapter 5, beginning verse 18 to 20, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang ating bahagi. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. So, mga ngaral chapter 5 tells us, yes, let's enjoy the fruit of our labor. Yan ay kalooban ng Panginoon. But guard your heart. Bantayan natin ang ating mga puso na baka itong mga ini-enjoy na natin ang siyang nakaluklok sa puso natin at hindi ang Panginoon. Hindi ang Diyos. Yes, let's enjoy what we have, but hindi ito ang Diyos ng ating buhay. Sa verse 21 ng ating text ang sabi, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Remember the parable of the poor rich man sa Luke chapter 12. And let me just read it, no? Pasadahan lang natin. Luke chapter 12, at sinabi niya sa kanilang lahat, si Jesus ang nagsasalita, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalisay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigibaan ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Verse 20 ng Luke chapter 12. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. As you can observe, no, kung paano sinusubok ng tao na ingatan at palawigin ang mga bagay na meron siya, pagmamay-ari na meron siya. But yes, lahat ng ito ay maaaring mawala sa isang iglap. Masira ng kalawang, masira ng anay, manakaw, and yes, masira ng kalamidad, and yes, bawiin ng Diyos. As we can see in this parable of the poor rich man, mapapansin ninyo, hindi niya nabanggit ang Diyos. In fact, wala siyang nabanggit na ibang tao kundi ang kanyang sarili. In fact, ang kausap niya ay kanya ring sarili. Sobrang maksaking. Sobrang makasarili. And then, anong sinabi ng Lord sa kanya? Ngayon din, kukunin ko ang lahat ng yan. No? In fact, ang sabi pa nga ng Lord ay hangal. Remember Moses. Ano pong sabi ng Bible in Hebrews chapter 11? Hebrews chapter 11, let me read verse 24 to 26. Dahil sa pananampalataya ng malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos
kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. No, si Moses, he was known as the Prince of Egypt, pero mas pinili pa niyang mapabilang sa kanyang mga kababayan ng mga Hebreo na nung panahon na iyon ay inaalipin ng Egypt. Why? Because nais pa niya, pinili niya na mapabilang sa Diyos. Remember, what is the chief end of man? Anong pinakadahilan bakit ang tao ay nabubuhay? The chief end of man is to what? To glorify God and enjoy Him forever. Next slide, Ate Princess. You may ask, Pastor, masama bang mangarap ng pag-unlad ng buhay, makalasap ng ginhawa? Ginhawa naman sa tamang paraan. Nagsisikap naman ako. But I believe hindi po masama kung hindi ito maging matrono o ma-enthroned sa ating mga puso. At palitan natin, alisin natin ang Diyos sa ating mga puso. I believe James chapter 4 can give light or shed of light sa tanong na ito. In James chapter 4, let me read simula po verse 13 hanggang 16. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Verse 15, sa halip ay sabihin ninyo, kung luluubin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. So yes, hindi masama maghangad ng magandang buhay, mangarap at magsikap na umunlad ang buhay, pero kung wala tayong pagkilala sa Diyos, Lord, kung luluubin mo, ito ang aking gagawin. If you will allow me to live, ito po ang aking mga pangarap, ito po ang mga nais kong gawin, but yes, Lord, kung luluubin mo. Merong pagkilala na yes, O God, sa lahat ng aking ninanais sa buhay na ito, ikaw ang una. And so kung itong gagawin ko, itong nanaisin ko, hindi mo kalooban, huwag ito ang mangyari. Let me read one more verse bago tayo pumunta sa pangalawang puntos. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Unang Timoteo, kabanatang 6, 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa, sa gayon makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Wala sigurong magulang ang nangangarap ng anak ko ay maghirap sa buhay na ito. All of us, parents, dream, wish and pray na ang mga anak natin ay umunlad, gumanda ang kanilang buhay, magkaroon ng masaganang buhay. Pero kung hanggang doon lang, maging maingat tayo sapagkat it will tells us that that's our treasure. At ang treasure na yon ay pansamantala lamang at maaring kunin. Sirain ng kalawang, sirain ng anay, and yes, even kunin ng Diyos. Pangarap nating mga magulang ng ating mga anak ay guminhawang buhay, pero nawa, wag lang nating pangarapin na guminhawang buhay nila, kundi guminhawang buhay nila na tinutupad ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pag graduation month,
right and left, may mga tarpaulin, no, summa cum laude, mga nag-board exam, and etc. I have a friend, no, si Pastor Arman, ganun kami, no, we don't, minsan nag-ano yung mga mahal namin sa buhay, post mo naman, no, proud magulang, wala po akong against sa bagay po na yon, no. Pero, hindi ako komportable sabihin sa mundo na si CJ ay medtech graduate na or license or whatsoever. Siguro ibabandera ko kung mga anak ko ay nandoon sa gumagawa ng mga pagmimisyon, gumagawa ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, then I will say it, I will show it to the world, not para mabigyan sila ng kalwalatian, kundi to bring glory sa ating Panginoon. Let us be watchful and be careful na yung ating pong treasure ay hindi po pansamantala, na wala po siyang eternal value, wala siyang makalangit na halaga. At yan po ay magdadala sa atin ng kabalisahan. Maliban sa maaari itong kalawangin, sirain, masira sa baha, panay-panay ang ulan, masira ng anay, yes, manakaw, and yes, even kunin sa atin ng Panginoon. Pangalawa po, saan ang gagaling po, what troubles man, his or her eye. Verse 22 to 23. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Mga 6 na komentaryo ang aking pinakinggan. Some of them ay a sermon, but it is what I choose and I believe, of course, with all na narinig ko po, I agree, I believe, na meron pong connection o puntos, sa sinasabi ng Panginoon regarding about the eye. But I do believe, isa po sa ninanais o isa po sa kahulugan nito, he means ay kung ano ang tinutuunan ng ating pansin, ng ating paningin, ay maaring pagmulan ng ating anxiety o kabalisahan sa buhay na ito. Again, kung ano ang tinutuunan ng tao, reflects his or her heart. Sinasalamin nito ang iniisip, nilalaman ng puso ng isang tao kung ano ang kanyang tinutuunan ng pansin. At kung ang mata ng tao ay nakatuon sa mga temporal na bagay at hindi sa mga bagay ng mga kalangit, again, this could cause him or her trouble or even troubles. How will I know kung temporal lang ang pinagtutuunan ko ng pansin, kung yan ay hindi kayamanan sa langit o walang makalangit na halaga kundi pangmundo lamang? So anong mga binibigyan natin ng pansin? Anong mga anong ating mga tinutuunan ng ating paningin? You ask, meron ba itong heavenly values? Ito ba ay merong eternal values? Look at what Paul says sa 2 Corinthians chapter 4. Si Paul na maraming pinagdaan ng hirap sa buhay na ito, and yet nagpatuloy siya ng may kagalakan, and yes, may fulfillment. In 2 Corinthians chapter 4, Pangalawang Korinto kabanatang 4, 17 hanggang 18. 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18, ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon. This is not to say na simpleng hirap lamang po ang pinagdaanan po ni Pablo. Alam natin po ang testimony niya kung paano po ang mga pinagdaanan niya. But with all na kanyang pinagdaanan, ang tingin niya dito ay bahagya at panandalian lamang. Why? Natuloy natin ang basa. Ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang tingin niya sa karanasan niyang mga hirap ay bahagya at panandalian lamang sapagkat kinukumpara niya ito sa walang hanggan, walang katulad. Verse 18, at dito po siya nakatingin.
Dito po nakatuon ang kanyang mga mata. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So you ask yourself, ano mga pinagtutuunan natin ang pansin ng ating mga mata? Meron ba itong makalangit na halaga? Marahil you would say, Pastor, for sure, nabalisa rin si Pablo. And yes, he was. At hindi lang once, hindi lang twice. I believe, higit pa. May ilang mga pagkakataon. But yes, sa lahat ng kanyang kabalisahan, nakatuon siya sa langit, nakatuon siya sa buhay na walang hangganan. So sabi niya, bahagya lang ito. Pansamantala lang lahat ng ito. Meron po ako napanood na video sa Facebook, merong isang kabataan questioning yung nagbabahagi ng ebanghelyo, palagay ko ay evangelist yung tao na yon. Ang argumento ng kabataan, na pinaraphrase ko na lamang, sabi niya, ano ang kaibahan, ano ang punto mo, na kapag nagsisi ako sa aking mga kasalanan, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ko, maghihirap pa rin ako sa buhay na ito. So what's the point? Anong kaibahan? Ganun din naman pala. Kapag kinilala ko si Jesus, sumunod ako kay Jesus, nagsisi ako sa kasalanan ko, tinalikuran ko ang aking mga kasalanan, daranas din pala ako ng hirap dito. So what's the point? Anong kaibahan sa believer at sa unbeliever? Sumagot po yung evangelist. Again, I will just paraphrase. Isa sa nabanggit niya na we used to illustrate na ang buhay ay parang isang tunnel. No, ang tunnel ay madilim habang ikaw ay nasa gitna ng tunnel, pero sa dulo ay may liwanag. Madalas natin naririnig yan, halimbawa o ginagamit to encourage a person na may pinagdaraanan, madilim ang kanyang pinagdaraanan, hirap ang kanyang pinagdaraanan. Sige lang kapatid, sa dulo ng tunnel ay may liwanag. Sino sa atin dito minsan ginagamit natin ang bagyo. Yes, makapal ang ulap, madilim, pero sa likod ng ulap ay haring liwanag. So may pag-asa. Pero totoo lang ito sa mga mananampalataya. Sa hindi mananampalataya, yes, ang buhay mo ay para kang nasa tunnel, nasa dulo, nakatakip ang butas, wala pa ring liwanag. Wala ka pa rin pag-asa. So anong kaibahan ng buhay ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Yes, meron pa rin tayong daranasing mga hirap bilang mga mananampalataya. Pero lagi tayong may pag-asa. Lagi tayong may liwanag. Lagi tayong may dahilan para magpatuloy sapagkat tayo ay nakatingin sa buhay na walang hanggan. So hindi po totoo na kapag tayo po'y sumunod sa Diyos, wala nang problema, wala nang sakin and everything. But yes, mabubuhay tayo sa tunnel, pero always may katiyakan na sa dulo ay may liwanag. Para sa lahat ng mga mananampalataya. Again, like Paul, with all hirap na pinagdaanan niya, bahagya at panandalian lamang ito sa kanya. Why? Dahil nakatingin siya, nakatuon siya sa mga bagay na di nakikita sa Diyos, sa langit. So, what's your eyes? Ano mga tinutuunan ito? Ano ang binibigyan natin ng pansin? Pangatlong punto, saan nanggagaling ang trouble ng tao? His or her masters. Verse 24. What trouble sa man ay kung sino ang kanyang pinapanginoon. Verse 24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ang pareho ang Diyos at ang kayamanan. Yes, kung ano po mga bagay sa mundong ito na pinapanginoon natin, maliban sa Diyos, brings trouble sa buhay ng tao. Paano? We just read kanina the parable of the poor rich man.
Hindi niya kinilala ang Diyos sa kanyang buhay, ang Panginoon ng buhay niya, ang kanyang sarili, ang kayamanan niya, kinuha ng Diyos ang meron siya. Yes, kung sino ang Panginoon natin will really troubles our life o troubles our life. And yes, kung hindi si Lord ang Panginoon natin, He will trouble us. Guguluhin tayo ng Diyos, and in fact, wawasakin tayo ng Diyos. Why? Because God wants full devotion, full dedication. Walang middle ground si Lord. Walang 50-50. Okay, sige. O kaya 60 sa akin ang devotion mo, the rest of the 40, bigay mo na kung kunin mo gusto. No. Remember ang command ng Lord, love me with all heart, mind, soul, strength. Pero anong pinopromote ng mundo? I try na alalahanin kung ano yung technical term or theological term, pero I cannot remember kung ano po yun. Pero yes, ang pinopromote po ng mundong ito is neutrality, respect. Ang pinopromote ng mundong ito, plurality of God. Pare-pareho lang yan. Okay, magkakaiba-iba tayo ng Diyos, pero we can be one. Even no may kakaiba ang ating Diyos. Pero si Lord, ang gusto lang niya, ako lang ang Diyos mo. At ang ibang pinapanginoon mo will bring trouble sa buhay mo. Ang Diyos ng Bible ay exclusive. Again, I don't know the term. Single, only one, walang katulad, walang kapantay, walang makahihigit. Kaya ang Diyos ng Bible demands one whole heart devotion. Ang Diyos ng Bible is not saying, okay, you give me some or more of you, and then yung natira, bigay mo sa iba. Hindi ganoon ang Diyos ng Biblia. Exclusive. Remember si Joshua? Anong po sabi niya sa Joshua chapter 24? Joshua chapter 24. Pag meron tayong pinanginoon maliban sa Diyos, no, we will really be in trouble. Joshua chapter 24, simula verse 14, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So hindi sinabi ni Joshua, okay fine, walang pilitan. No? Siguro, para magkasundo tayo, magkakita tayo sa gitna. Okay? Tanggapin na lang natin lahat. Siguro, yes, I cannot serve two masters at the same time. O sige, I give 60% kay Yahweh, and then that God, okay, sige, bigyan ko ng 10%, okay lang mo sa'yo, okay na, at least kinilala mo. Yan ang pinopromote ng mundo. Let's worship together these gods. Pero hindi ganun po ang Diyos ng Biblia. Pumili ka, A or B lang. Hindi po pwedeng kalahat, hindi ka pwedeng or. Hindi pwedeng neutral, hindi pwedeng kalahati ng A, kalahati ng B. God commands one whole heart devotion. Again, no, Pastor, hindi ba't may trouble din ang pagsunod kay Lord? Yes. Can you say amen? Dahil may pagsubok si Lord. May pagpapalo si Lord. And yes, may pag-uusig galing sa mga hindi mananampalataya. Meron trouble. Pero alam natin ang lahat ng sumunod sa Lord, nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng pagpapalo, nakaranas ng pag-uusig, ay hindi may kukumpara sa reward na nilaan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Tingnan natin sa Luke chapter 18. Luke 18.
In Luke chapter 18, let me read verse 28. 28 ng Luke 18, sinabi naman ni Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Verse 29, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito, at sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Listen, pasanin po ninyo, no? Tatanggap siya sa panahong ito, sa buhay dito, and sa buhay na darating. Saan ka pa? Kapag kay Lord ka sumunog, ang gantimpala, hindi lang sa darating na buhay, sa buhay na walang hanggan, even in this life. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, ako ba, kaya ko bang maging mayaman? Kaya ko bang magpakayaman? No? And I realize mukhang hindi ko kayang magpakayaman. Pero salamat na lang, binigyan ako ng Lord ng kakayahan na magkaroon ng kayamanan sa langit. Nang ginawa niya akong anak sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang hirap naman nun, pobre na nga ako dito, pobre pa ako sa langit. But yes, meron namang mga yayaman sa mundong ito. Pero sa harapan ng Diyos, hindi lang sila pobre. Anong tawag ni Lord? Hangal. Again, yung gantimpala na sinasabi ni Lord, sa buhay na ito at sa buhay na darating. At yes, you can say amen, no? Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon dahil assurance ni Lord yan. Gagantihan ko kayo. I will reward your works in this life and in the life to come. Yan ang paalala ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sa pagsasanay sa katawan ay mayroong ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako. Ano sabi po? Hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So hello, you ask yourself, yung bang tinatamasa ko ngayon, is this God's reward sa aking mga pagpapagal, sa aking pagsunod sa Kanya? O ito pagpapagal lang ito ng iba? O ito pagpapagal ko sa sarili kong sikap na no heavenly values? Mas masarap siguro tanggapin yung galing kay Lord na reward ng Panginoon. Kaya may sinasabi si Paul sa Galatia, huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ay kung di kayong manghihinawa, darating na aanihin nyo rin ito. Because that's God's promise. He will reward our labor sa buhay na ito at sa buhay na darating. Medyo mahaba na ako. So ano po dapat natin gawin? No, to avoid itong mga bagay na ito na magdulot sa atin po ng kabalisahan? Verse 25 to 34. Give us the answer. Verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. Again, si Jesus na nagsasalita dito, Matthew 5:7. Kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyong mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyong makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Upang tayo ay makaiwas sa anxiety na idudulot ng mga tresyo sa mundong ito, anong dapat natin gawin is to look up to our Father in heaven.
This is to say na our Father is rich. Our Father is above all. Our Father is in control. He is up there. Kaya tingin-tingin din sa langit. Huwag lang habang naglalakad, baka madapa. To remind us, meron akong tatay sa langit. Think about kapag nasa mall po tayo. By the way, say ngayon sa SM, noong September 29 pa daw. Minsan ako din nakaka-experience ng gano'n, no? Sale, ang dami nga, wala ka naman pambili. So, paglabas mo, prostrate ka lang. Pero you look up to heaven. No? And reminds us, merong Diyos tayo. May Ama tayo na yung mga ibon hindi nagsasaka, hindi nag-iimpok, ay pinapakain ng Diyos. Ano pa tayo na kanyang mga anak? Kaya minsan, if you look at things around us, temporal things around us, actually, it draws anxiety. Ang ganda ng sasakyan niya, ang ganda ng damit niya, ang ganda ng bahay niya. Nakapagtapos na si ganito, nakapagtapos na si ganyan. Ba't siya may ganito, ako wala. So kapag nagsimula mag-ganyan-ganyan, look up. Oh, Lord. Ay, Pastor, nag-look up ako. Ano nangyari? Nabalisa lalo ako. Bakit? Wala pala akong impok sa langit. And so start mag-invest sa langit, mag-impok sa langit. Yes, may hirap, may challenge sa pagiging anak ng Diyos. Ikaw, anong gusto mo? Maging anak ng Diablo? Verse 28 to 30, bilisa ko na lang ng konti. Basahin niyo masama na tingin sa akin. Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalang, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kung kanina, tila ba sinasabi, look up, no, this time man, then also look down. No? Hindi lang ako nagpapakain ng mga nasa taas, maging mga nasa baba. So ano pong dapat natin gawin? Yung buhay ng mananampalataya is really opposite, no, sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Ang buhay ng mga taong walang pananampalataya, they chase after wealth, treasure, etc., pleasure of this life. Pero tayong mga tagalangit, ang ating hinahanap, ang katwiran at kalooban ng Panginoon habang nabubuhay sa mundong ito. And then He says, dahil hinahanap mo ang aking katwiran at ang aking paghahari, daragdag ko naman ang iyong pangangailangan. Opposite talaga ang buhay ng mga mananampalataya sa buhay ng mga makamundo. Iba talaga yan. Kitang-kita yan. Mare-recognize yan even ng mga unbeliever na hindi tayo iisa ang direksyon. Opposite. Anong dapat natin gawin? You may still wondering what is to live Christian life, verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Isa po sa nakita ko po na tinuro sa akin ng Lord nung panahon ng pandemic, talagang si Lord kayang mag-supply kahit pandemic. Amen? Gano'ng karami sa inyo nakulong sa bahay, di ba? Iba pa nga sa inyo natin nagtabaan, nagtaasan ng sugar. Pero pandemic pa lang, in-announce pa lang yung ano tawag doon? Yung mga sara-sara, foreclose, ano yun? Black, ha? Lockdown, di ba? Sin-announce pa lang lockdown, Pero mahigit isang taon tayong na-lockdown, mahigit isang taon tayong. Pero here we are.
Kasi meron tayong Ama sa langit. Kaya huwag kayong mag-alala, baka kayong kapusin sa pagkain, inumin o damit, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang nakailangan ninyong lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. Nung kami po'y nawala ng sasakyan, no? I start to dream, Lord, magkaroon ako ng sasakyan. Pero habang ako'y nagpe-pray ng sasakyan, I really don't have that parang worry or whatsoever. Kasi ang katwiran ko, hindi, madedevelop naman yung katsagaan namin. Madedevelop naman yung commitment namin. No? Kaya nung nagkaroon kami ng sasakyan, ayaw na ng mga anak ko sumakay sa owner ni tatay. No, sabi ko, parang hindi Lord na-develop sa amin yung yung katsagaan No? Samantalang minsan, gaano karami sa atin, minsan galing naman tayo sa hirap, parang nakalimutan na natin na galing tayo sa hirap. Hello? Minsan, talagang totoo talaga the more you have, the more mababalisa ka If mali ang ating pong pagtingin sa treasure na ito. Ngunit higit sa lahat, ang bigyang halaga ninyong kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. I assure you, not because naranasan ko ito, kundi because God is faithful to His promise. I don't need makarinig ng mga patotoo. Only mabasa natin sa Bible na sinabi ni Lord, unahin mo ako, idadalagdag ko lahat ng pangangailangan mo. Take it. Believe it. May naniniwala o wala. Why? Sabi yan ni Lord. So I will take it. I will believe it. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Gano'ng karami sa atin, tigas ng ulo natin, no? Sabi ni Lord, huwag na kayong mag-alala ng bukas. Tapos sasabihin natin, maging realidad lang tayo, maging realistic lang tayo. Listen, ano ang totoo? Salita ng Diyos. Amen? Nagiging realistic tayo when we believe in God's Word because He's real. He's true. He's saying it. He promised it. So, panaligan natin. I will end. What troubles you? If what troubles you ay mga bagay na walang halaga sa langit, hindi maiimpok sa langit, then asahan mo pa, more troubles will come. Nawa, what troubles us ay may halaga sa langit. Maiimpok sa langit. And yes, what troubles us ay hindi natin may pagpapalit sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin sa langit. Pero huwag din ninyo kalimutan, yes, hindi lang naghihintay sa langit. Meron din dito. May pangako ang Diyos, gantimpala, reward sa buhay na ito at sa buhay na darating. Tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ito as I end. Romans chapter 8, verse 18. Let's read together. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Tayo pinalangin. Yes, Lord, salamat. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy kayo, O Diyos, na matyaga, Panginoon, na sa amin ay nagdadirect sa buhay na ito. Na kung saan, Lord, kung kami, Panginoon, ay wala sa iyo, kung ang direksyon namin, Panginoon, ay hindi sa direksyon ninyo, opo, Lord, mapupuno lamang po kami ng kabalisahan sa buhay na ito. At mapapabilang kami, Panginoon, sa sinasabi ng WHO na isa sa bawat 8 tao sa mundo ay dumaranas ng depression, dumaranas ng anxiety, dumaranas, Panginoon, ng mental illness, Panginoon.
But Lord, salamat. Lagi ka nariyan. Lagi nariyan ang iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na sa aming gumagabay, nagpapaalala, Panginoon, na yes, Lord, sa buhay na ito, we could experience troubles, Panginoon. Ngunit salamat, Lord, sa buhay na ito, Panginoon, meron kaming Ama na nasa langit, Panginoon. Meron kaming Ama na nasa langit, Panginoon, na opo, na nagpapakain ng mga ibon, na hindi man lang sila nagsasaka, hindi man sila nag-aani, Panginoon. Meron kaming Ama na nasa langit, Panginoon, na binibigyan ng bagong damit bawat umaga ang mga damo, ang mga bulaklak, Panginoon. At meron kaming Ama na hindi lamang po nagpapakain ng ibon, nagbibigay ng bagong damit, nagdaramit sa mga dahon, sa mga damo, sa mga bulaklak, kundi meron kaming Ama na higit na nagpapahalaga sa amin kaysa sa anumang mga bagay sa mundong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po, Ama. And yes, Lord, ito po ang kalooban niyo sa amin, kaming mga anak mo, na habang kami nabubuhay sa mundong ito, naunahin namin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, Panginoon. That is to seek your will, Panginoon, your kingdom, your righteousness, O God. And you promise, Lord, you will add, Panginoon, all our needs, Panginoon. At salamat, O Diyos, sapagkat sa marami ding pagkakataon, Lord, na hindi lang po mga pangangailangan namin ang idinaragdag mo, Panginoon, sa amin. And yes, Lord, salamat sa opportunity, Panginoon, na habang kami nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, ay maaari kaming makapag-impok, Panginoon, ng kayamanan sa langit. At thank you, Lord, sa opportunity, Panginoon, na kami naliligtas mo ay maaaring makapaglingkod sa iyo. Ang pangako mo nga, Panginoon, pangako mo, Lord, na gagantihan mo ang aming paglilingkod, hindi lamang sa buhay na darating, maging sa buhay na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy nyo kaming akayin at tubugin sa pagnanais, Panginoon, na unahin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin na dakila. In Jesus' name we pray.